Bakit ka dapat magpasalamat sa passive obedience ni Kristo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion Seminary Edition. So gusto ko munang batiin si Sir Francis Sulit. Salamat sa iyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa passive obedience. Passive obedience. Pag sinabi po nating passive obedience ni Kristo, hindi po ibig sabihin nito na sumusunod siya sa Diyos Ama na very passive, na para bang, inactive. Parang, alam mo yung mga passive na tao na hindi masyadong aktibo. Pag sinabi po nating passive, ang ibig sabihin lang po nito ay suffering. Jesus suffered for us. Yung sinuong niya yung kalbaryo, yung paghihirap doon sa krus ng Kalbaryo. At yung hinarap niya yung mga sundalo na nilalatigo siya at pinapahirapan siya. Jesus, he could have called his angels, yung mga general niya ng mga anghel, at iligtas siya sa ganong sitwasyon. Pero mas pinili niya na sabihin na, okay, sige, bring it on. I will face this suffering in order to save people, in order to save the church. So yan po yung ibig sabihin ng passive obedience. Passive obedience refers to Christ's willing submission to suffer and bear the penalty for our sins. It does not imply inactivity, but rather His humble acceptance of the Father's will, enduring the curse of the law, the wrath of God, and ultimately death on the cross. So Christ's passive obedience is one of His redemptive work, the other being His active obedience, His perfect life under the law. Through His suffering and death, Jesus fully paid for our sins, satisfying divine justice and securing our forgiveness. His obedience unto death is our eternal hope. Sabi po rito sa Isaiah chapter 53, verse 6. Sabi po rito ni Isaiah, Prophet Isaiah, ito po ay prophecy 700 years bago ipanganak ang Panginoong Jesucristo. Dito po nakaprophesy na yung passive obedience ni Jesus. Sabi po rito, but He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wound we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned our own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Sa Tagalog po, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling landas o sariling daan, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat ng ating kasamaan. So ito po ay prophecy 700 years before the birth of Jesus Christ. Nakaprophesy na, kumbaga inihula na, hindi hula prophecy. 700 years in advance yung passive obedience ni Jesus, yung kanyang paghihirap doon sa krus. Now, ito po yung ating unang katuruan ngayong araw. Christ's passive obedience means He suffered and died on our behalf. So, yung passive po, doon nanggaling po yan sa salitang paser. Ibig sabihin to suffer. Or sabihin nating passion. Kaya nga meron tayong passion of the Christ. Ibig sabihin, merong passive suffering na pagsunod ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ibig sabihin po niyan, He suffered and died on our behalf. Salamat sa Panginoon kasi hindi sumuko si Jesus noong binabaybay niya yung Via Dolorosa, yung daan patungo doon sa krus, habang binubugbog siya, nilalatig o hinahampas. Kasi pwede niya namang tawagin yung kanyang mga anghel. Pwede namang in just one snap, mamatay lahat ng mga nagpapahirap sa kanya. Pero Jesus, in that sense, He was passive.
Sinasabi niya lang, okay, bigay niyo na lahat ng mga kaya niyong pagpapahirap. Sasapuhin ko lahat ng hirap at sakit ng parusa. Kasi po, alam ng ating Panginoong Jesucristo na walang ibang kaparaanan na tayo maliligtas, maliban na lamang na sapuhin niya yung kaparusahan na tayo dapatan tumanggap. Yan po yung passive obedience ni Jesus. Sinalo niya yung kaparusahan na para sa atin. Kaya nga sabi rito sa prophecy sa Isaiah, siya'y nasugatan dahil sa ating pagsuway, binugbog dahil sa ating kasamaan. Siya yung binugbog pero tayo yung masama. Tayong sumuway pero siya yung sinugatan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. Para magkaroon tayo ng restored relationship with God, peace with God. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung pinarusahan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. So that's Christ's passive obedience. Pangalawa po, Christ's active obedience, ito naman active. It means He had fully obeyed all of God's requirements on our behalf. So kung paano sinalo ng ating Panginoong Jesucristo ang kaparusahan na dapat tayo tumanggap, yung active obedience naman, ito yung sinunod niya lahat ng kautusan sa Biblia na dapat tayo yung sumunod. Ulitin ko po. Yung passive obedience, sinalo ni Jesus Christ yung kaparusahan na para sa atin. Yung active obedience, si Jesus yung sumunod sa lahat ng kautusan na dapat tayo yung sumunod. Mga hindi natin sinunod pero sinunod ni Jesus. So Christ's active obedience means He had fully obeyed all of God's requirements on our behalf. Ibig sabihin, yung hindi natin nasunod na kalooban ng Diyos, sinunod ni Jesus. Kumbaga sa exam, nire-require tayo ni Lord ng 100% perfect. Kailangan ma-perfect mo yung requirement ng Diyos. Pero walang makasunod sa atin ng tama lahat, na masusunod natin lahat ng requirements ng Diyos. Si Jesus yung gumawa nun para sa atin. That's active obedience. Now, tayo ay na kay Kristo. At si Kristo, sinunod niya lahat ng kautusan. Kaya ang tawag sa atin sa Biblia ay walang bahid ng karumihan, walang bahid ng kasalanan. We are blameless and holy in Christ Jesus because we have fully obeyed all the commandments of God through Jesus Christ. Pangatlo po, Christ's passive and active obedience, yung dalawang klase ng pagsunod ng ating Panginoong Jesucristo. Yung passive, yung paghihirap niya. Active, yung pagsunod niya. At yung sinunod niya yung kalooban ng Panginoon, lahat ng kautusan. Those kind of obedience made us both acquitted and holy. Because of what Jesus has done, tayo po ay acquitted. Ano po yung acquitted? Pinawalang sala. Kasi sinalo na ng ating Panginoong Jesucristo yung kaparusahan na para sa atin, wala nang natira pang parusa na may iwan para sa atin. Kaya ang declaration ng Diyos sa atin, acquitted, not guilty. Hindi napaparusahan kailanman. We are justified, pinawalang sala sa harapan ng Diyos. So ayun po yung effect ng passive obedience ni Christ. Now yung epekto naman ng active obedience ng ating Panginoong Jesucristo, He made us holy. So hindi lang tayo not guilty, acquitted, pinawalang sala, tayo rin ay ginawang banal sa harapan ng Diyos. Kung paanong banal ang Panginoong Jesucristo, tayo rin ay nagiging banal sa harapan ng Diyos because of what the Lord Jesus Christ has done. He fully obeyed all the requirements of the law. Sinunod niya ang lahat ng requirements ng Diyos, lahat ng kautusan ng Diyos, upang tayo na kay Kristo ay ituring din na nakasunod na sa lahat ng requirements ng kautusan ng Diyos. Sa makatuwid, tayo po ay pinawalang sala, we are acquitted, at the same time, we are made holy. Tayo po ay naging banal, walang bahid ng karumihan sa harapan ng Diyos. Now, tanong po, paano natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, suffer for doing what is right. Suffer for doing the right thing. Ito po yung isa sa natutunan ko rito sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Nagdusa siya, bagamat wala siyang kasalanan. In the same way, sinasabi ng mga apostol sa mga followers ni Jesus, you also have to suffer for doing the right thing. Hindi na bale na magdusa ka na ginagawa mo yung tama.
kaysa magdusa ka kasi ginagawa mo yung mali. Si Jesus Christ po, lahat ng kaparusahan ng pagdurusa na dinanas niya, hindi dahil mali siya, kundi ginagawa niya yung tama. So, isang bagay na dapat nating tularan sa Panginoong Jesucristo. Suffer for doing the right thing. Now, may kasunod po yan. Pangalawa po, sacrifice while being motivated by love. Lahat po ng sakripisyo natin, sa kapwa natin, sa mga anak natin, pamilya natin, mahal natin sa buhay, o mga kaibigan, o mga membro ng iglesia, o mga kapwa natin, trabahador, no? Lahat po ng sakripisyo na pwede natin gawin sa ating kapwa, dapat po ang motibasyon nito ay pag-ibig. Bakit po? Kasi ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya'y nagdusa, nung ipinatong sa Kanya, ipinasan sa Kanya lahat ng ating kasamaan, nung siya'y nagsakripisyo, ang motivation po niya ay love, pag-ibig. So in the same way, kung magsasacrifice din lang tayo, we have to make sure that we are sacrificing based on this motivation. We are being motivated by love. Yung iba, motivated by pride. Nagsasakripisyo pero gustong may maisumbat lang. Salamat sa Panginoon kasi yung Panginoon natin hindi sumbatero. Maraming tao, pag tinulungan ka, magsakripisyo para sa isusumbat lang sa'yo. Tanda natin, when we sacrifice with this kind of motivation. We are being motivated by love. Kung paano tayo minahal ng ating Panginoon at nagsakripisyo para sa atin, ganun din po tayo magsakripisyo sa iba na merong pag-ibig. Sacrifice while being motivated by love. Pangatlo po, seek to grow each day towards holiness. We have to make sure na every day nagiging mas mabuti tayo. We are better every day. So tanong ko po sa bawat isa sa atin, are we better today than yesterday? Nag-grow ba tayo ngayong araw? Mas lumago ba tayo today kaysa kahapon? Hindi po tayo hindi po tayo paurong yung paglago nating spiritual. Wala pong halaman na paliit. Lahat po ng buto patubo, palaki. So tayo po, mga kapatid, ganun din. Ang paglago natin, araw-araw yan. Nag-grow tayo everyday. Nadadagdagan tayo ng dahon. Humahaba yung ating mga sanga. Araw-araw hanggang sa mamunga tayo, hanggang sa mamulaklak tayo. We have to grow each day towards holiness. Ibig sabihin, nagiging banal ka ngayon kaysa kahapon. And bukas, mas banal ka kaysa ngayon. So we grow each day towards holiness. Kaya magandang siyasatin natin yung ating mga sarili. Gano'n na ba tayo katagal na mananampalataya? Gano'n na tayo katagal na Kristiyano? At ang tanong, mas malago na ba tayo ngayon? Have we improved compared to last month, last year? Lumalago ba tayo sa pagkakilala sa Panginoon? Lumalago ba tayo sa pagsunod sa ating Panginoon? So, seek to grow each day towards holiness. Bakit po? Kasi tayo po ay dineklara ng banal ng ating Diyos. And from that foundation, lumalago po tayo araw-araw. Para po sa ating discussion question, are you becoming holier today than yesterday? Mas nagiging banal ka ba? Mas nagmamature ka ba ngayon kaysa kahapon? And why do you have to grow each day towards holiness? Bakit mo kailangang lumago araw-araw? Again, yung paglago, hindi yan overnight. Araw-araw po yan. Process, progress. So, bakit mo kailangan lumago every day? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para po sa ating panalangin, pasalamatan natin ang ating Panginoong Jesucristo right now. From the bottom of our hearts, sabihin natin sa Kanya, Lord Jesus, I just want to pause and thank you. Thank you for bearing the punishment I deserve. You did not resist the cross, but willingly embrace it out of love and obedience. Your wounds became my healing, and your death became my life. I rest in the truth that my sins, every one of them, were laid on you. Let this truth humble my heart, silence my pride,
and increase my praise. Teach me to live daily in light of your sacrifice, never forgetting the cost of my redemption. I worship you, my Savior and Substitute. In your precious name I pray. Amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.